Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV and HPT TV. Welcome back to our channel, and for today's vlog, we are going to teach you how to replace an ignition coil socket, a fuel injector socket to a Toyota Corolla Altis. Yan. So ayan mga ka-DIY, pakita ko muna sa inyo yung mga tools na gagamitin natin. So we have here a splicer na may kasamang crimping tool. Siyempre, ayan, meron tayong cutter blade, flat nose, long nose. Tapos syempre, cutter plier. Meron din po tayong tape, Nitro brand. So ito rin po yung fuel injector socket natin. Ayan, so ang problema nito ay sira na po yung socket niya. Ayan, naupod na po, parang ginat-gat ng daga. No? Sa katagalan po kasi, syempre itong car model po natin ay 2001 model pa po. Toyota Corolla Altis 1.8G Matic version. Ayan. So, ang problema nito ay naglo-lose contact na po itong socket po niya. So, deteriorated po yung makina. Minsan namamatay sa gitna ng kalsada. At syempre, burden ka kasi hindi mo alam kung ano yung. So, we found out na ito lang pala yung culprit. Ang problema nito, gumagalaw-galaw ng ganyan ho siya. Oh. Ganyan. So, yan po. Gaya ng katagalan po kasi ng mga sasakyan natin, yung mga ano po dyan, yung mga socket, yung mga wirings, nagbi-brittle po talaga yan. So, akala mo buo po sa labas, sa loob, ano na yan, putol-putol na or corrosive na siya, nagkukurod na siya. But before I going to continue my vlog, sa mga bago dyan nanonood sa video natin sa ngayon, huwag niyo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba at makapagbigay ng idea. At syempre huwag mo rin kalimutan na hit yung notification bell para update ka sa mga next videos natin. Okay? Maraming salamat muna sa mga patuloy na nagtitiwala at suporta sa channel natin. Going 2,000 na po tayo. Bago natin makalimutan, shoutout muna natin yung videographer natin, yung mahilig sa drama, Analos Vlog, ang inyong lingkod. Ayan. So, ayan. Tara, umpisa na natin. Okay, so bago ko makalimutan, meron pala tayong insulator or corrugative hose. Ayan, dito natin ilalagay yung wires mamaya. Kita nyo yung ano niya? Yan. Yung wire niya, may yellow, red, tapos may parang ano na gray. Ito rin white, black. Okay, so yan po yung ano niya, color coding niya. Pero dito, makikita mo, same lang po, mga ka-DIY. Ito yung black na may white, ito po yung black na may white, tapos yellow, may gray, tapos yan. Same lang po yan, yan po. So, manood po kayo mabuti. Huwag po kayo maglilipat ng channel para matuto po kayo. Dahil dito sa HPT, sharing is caring. Ayan. Ingat po tayo. Disclaimer ko lang po, do it at your own risk. Dahil dalawa po ang meaning ng DIY. Do it at your own risk at destroy it yourself. O, tara na. Ito pala. First thing first is we have to remove. Yan. Payo ko po sa mga nagwa-wiring ng sasakyan, mapamotor man yan o four wheels, tanggalin niyo yung isang connector ng battery para iwas po tayo ng short circuit. Ito pala mga ka-DIY, bago ko makalimutan, pwede nyo pong mabili ito sa mga suking tindahan nyo, mga auto supply, mga auto parts, or Lazada or Shopee. Yung link kung saan ko nabili, ilagay ko na sa description below para mas makamura kayo. Ito, mabibili nyo itong apat na to, nasa almost 800 kasama na pong shipping. Medyo OEM parts po tayo, hindi po to class A, OEM parts. Okay, huwag po kayong bibili ng fake kasi yung fake, yung wire niya sa loob, manipis lang, madali masira. Okay? So, tara. So, ayan mga ka-DIY, yung gagawin po natin dito ay, ayan, tatanggalin po natin yan. Tapos, siyempre, ikakat natin dito, splice natin. Tapos, idudugtong na natin to. So, ganito lang po yung gagawin natin dyan. Ang prinsipyo po niyan ay ganito po. Ayan lang po yung prinsipyo niyan. Ito po yung socket mismo. Siya yung mag-hold dito sa injector. So, ganyan ho siya. Ayan ang nangyari. Ito lang po natira, oh. Kawawang cowboy. Imagine mo yan sa katagalan. This is 2001 model. Pagkatanggalin mo, ganyan lang ho. Yan, mayroon lang ho pinipindot dito. So, ganyan lang ho yan. Yan yung ano na. Okay? So, abang-abang. So, ayan mga ka-DIY, huwag po kayo magtataka kung tinatanggalan po natin ng tape yan kasi para makita ho natin at maayos natin mamaya. Kasi, papalitan ho natin ng ano yan, insulator mamaya. Ang gagawin natin dito, definitely, huwag nyo munang putulan. Ilagay nyo lang muna ito mga ka-DIY na paganyan. Para masukat nyo na agad. So, ganyan lang ho. Puputulan nyo na lang dito. Yan mga ka-DIY, ingat po kayo pag mag-splice kayo kasi baka mabalatan nyo yung ibang wires dyan. Mamaya magkadikit-dikit ho yan. Ingat po tayo sa pag-splice.
o pagbabalat. Yan ho, hanggang dito na po tayo sa pang-apat na wire ng socket. Ayan. Yan dito kasi yung pang-apat na socket, no? Nakatago. Ayan. So, pag tatanggalin natin to, makikita natin yan. Binalatan natin. So, all we need to do is to remove this PCB bulb, PCB hose, para makita natin yung isa. Ayan, no? So, ayan mga ka-DIY, in-splice na po natin, kinakat na po natin yung wires para mapagdikitan na ho natin. So, nasa sa inyo yan kung ano yung desired na haba kung saan nyo po puputulin. Sa amin kasi dito, para maitago namin yung wire. Ganyan. So, yan po, yung orientation ng wire, same lang po yung color coding niya. So, ayan mga ka-DIY, umpisa na po natin dito sa isa. Pagka magtatap po kayo, paluwagin nyo po na parang Y yung wire para tapos pagdidikitan nyo ng ganyan para mag-asawa, magyayakapan po sila. So ayan ka-DIY, dito na po tayo sa pangalawa na socket ng injector. So ganyan po ang gagawin natin. Bubunutin lang natin yan. Okay, tapos i-splice natin dito. Tatanggalin natin tong insulator niya. Yan, sa katagalan, matigas na ho talaga yan. Kaya ingat po kayo kasi baka masugatan ho kayo. Mas maganda na gumamit kayo ng gloves pagka nag-wiring kayo, nag-splice kayo ng ganyan gamit ang cutter blade. Sa mga baguhan dyan. Pero sa mga talagang expert na, mga mechanic by profession, wala sa kanila yan. Pero syempre sa Amerika o sa European country, pag gumagawa sila ng ganito, dapat naka-gloves para syempre iwas sugat or anything. So yan mga ka-DIY, pangatlo na po to na ginagawa ho natin. Yan, so malapit-lapit na po sa pang-apat na socket ng injector natin. So abang-abang lang po. Same lang din po yung process doon sa mula sa umpisa hanggang dito sa pang-apat. Ayan, last but not the least, pang-apat na. Tanggalin lang natin yung insulator niya. Tapos saka natin ikakat. Ayan, malapit-lapit na po tayo. Saka na natin siya lalagyan ng insulator yung buong harness para maging safe na po. Okay? Ayan. Lalagay na po yung socket. Medyo masikip. Yan, putulan na natin yung old na wire. Yun, yung mga luma ho natin na wire. Saka natin splice yung dalawang wire para binabalatan na ho natin para may tap na ho natin doon sa wires na harness. Yan. Yan, pang-apat na wire na ho mga ka-DIY. Yan yung ginagawa natin. Binaway muna natin, ganyan. Tapos ikot natin itong isa. Yan, ganyan po ang style niya. Pag iway mo to, tapos iway mo to, tapos pagyakapan mo ng ganyan. Tapos itong isang unahin mo muna. Tapos ganito din sa isa. Kabila, hindi ko sabihin. Tama. Para mas makapit po siya. So, abang-abang lang ho kayo mga ka-DIY dito sa gagawin natin na kung paano natin ilagay itong insulator or corrugative hose. Okay? Tapos saka natin siya lagyan ng tape. Ayan. So, ganyan po. Hindi pa po ito final kasi ayusin pa namin itong harness na to. Ganyan pong itsura niyan. Tapos ilalagay natin to. Tapos ito naman na size dito. Okay? So, abangan nyo mamaya huli. So ayan mga ka-DIY, ito na yung final procedure natin na kung saan babalutin na natin ng corrugated hose or insulator itong mga wirings natin. Yan, yung harness niya. Para sa fuel injector or tapos dito sa solenoid ng BBTI at babalutin din natin tong socket ng distributor, ignition coil. Yan. Kasi individual coil to or wala na yung distributor niya. So babalutin natin to para mas masinop, detalyado. Kasi sa lahat ng wire dapat yan binabalot yan para hindi po nakaganyan buyang-yang pangit tingnan. Tsaka pag maggalaw-galaw ka diyan magagalaw. Okay? So tara samahan niyo kami. So itong insulator hose, mura lang naman to, per meter to or per yard. Sa mga suking tindahan nyo, mga auto supply or auto parts, siguro more or less mga 100 per meter, ganyan. So yan mga ka-DIY natin, inumpisa na po natin. Hanggang dito po yung babalatan natin ng tape.
kasi hanggang dyan po yung sukat. Sukatin mo, ayan, lagay mo. Ayan. So, yan ang haba ng kinuha namin na insulator kasi hanggang dito po yung lalagyan po natin para mas masinip. Okay? Unahin po muna natin dito yung malaki, tapos ihuli natin to. So, ayan mga ka-DIY, tinitipan na po natin, inaayos po natin yung tape niya. So, kanina nakita nyo, old pa yung tape niya, yung lumang tape na brittle na po. So, pinilitan natin ng bago. So, yan, tapos lalagtawan natin. Parang ganyan. Ayan, ganyan po. Ayan, dito na po tayo sa bandang dulo. Ito po yung old na electrical tape. Yan o, pangit na. So, yan po yung bago. Papalitan po natin. So, ayan mga kaliway, ang unahin po natin na lalagyan ng insulator hose. Ito pong sakit ng ignition coil. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito nalagyan namin ng tape. Dito, hindi namin nilagyan ng tape tong wire ng injector. Itong ignition coil. Kasi lumalaban ho kasi pagka natitipan po natin. So, ganyan lang po siya. Naka-bare wire po siyang ganyan. Pero, lalagyan natin ng insulator. Lalagyan nyo yung wire ng ganyan. Tapos, siyempre, bubutasan nyo ng konti dito sa may part ng ganyan. Para na kung saan, dyan nakalabas yung wire. Diba? So, yan, nilalapat na ho natin. Ingat-ingat lang po kayo. Baka maano nyo to, mahila nyo to. Pero bago naman yan, okay lang. Baka mahugot-hugot nyo kasi. So yan mga ka-DIY, ano na po natin, isiksik natin dito. Ganyan. Ayan ho yung style ho niyan. So yan, napakaganda ho. O, di ba? Wala na ho kasi yung dating niya harness yung niyan dyan yung balot niya. Ayun. Okay na. So mamaya, papagalitan natin yung kabuuan. So yan, hanggang dito ho, babalutin na rin ho natin mga ka-DIY. So yan mga ka-DIY, last but not the least, ang ilalagay na ho natin dito sa pinakamalaking corrugative hose or insulator. Dito sa niya, harness nitong fuel injector natin. So ganyan po ka-DIY yung pag-install niyan. Ipasok mo lang po. Yan. Yan, ipapasok na ho natin. Kasi ito may hiwa po yan. Yan po yung hiwa niya. Yan lang po natin ipapasok yung wire. Tapos i-twist lang natin yan. Itong po, una dito sa ignition coil yan, okay na ho yan. Tapos na ho yan mga ka-DIY. Yan. Kaya ho natin nilalagay. Actually, pwede naman na po yung electrical tape pero para mas masinop at mas detailed yung natin, paggawa natin. At syempre, para mas safe yung mga wire. Ang trabaho po kasi ng insulator ay siya po yung nagpiprevent ng yung init para matagal ho ang lifespan ng mga wire. Binabalot ho natin ng insulator. Pati sa mga bahay, mga wiring ng bahay, meron ho tayong ganito. Kulay orange yun, di ba? Yun. Pero dito sa harness ng mga sasakyan, gray, either gray or black. So ganyan ho, nakalabas ho yung dito. Wire ng natin, fuel injector socket. So ayan mga ka-DIY master natin, good morning uli kasi pang 2 days na natin na ginagawa to. Final touch na natin. Ayan, so itong harness dito sa may fuel injector hose na nilagyan natin ng insulator ay lalagyan natin ng cable tie. Para na kung saan magdidikit ho ito dito para mas maganda. Ganyan. Lalagyan natin yan hanggang dito. Tapos yan. So ito yung pinalitan din natin ng socket, BBTI solenoid socket. Tapos dito rin pinalitan din natin to ng ignition coil socket. Individual po yan. 4 po na pinalitan natin. At yung hose na ginamit natin dyan na corrugative hose or insulator, nandito ho. Hindi nyo makita kasi pinasok natin sa ilalim ho. Napakamasinop po yan. Detalyado dito. Tapos dito naman sa fuel injector socket na pinalitan natin, ito din yung nandito sa ilalim yung mga wires niyan, nandiyan. Okay? Abangan nyo po mga ka-DIY, magpapalit po tayo ng PCB hose, in and out. Yan, dalawa yan. Pakita mo. Ito, papalitan natin to, tsaka ito. Kung paano po magpalit, tapos ito na rin siguro. Tapos abangan nyo rin, magki-cleaning po tayo ng manifold, tapos throttle body. Abangan nyo rin po yun. Tapos abangan nyo rin po kung paano mag-backlas at mag-repair ng starter. O diba, napakaganda na po tignan, maayos na, hindi na po siya problema. Yung socket lang na to, abangan nyo rin kung paano din po magpalit nito. Yan, nakalimutan ko kasing bilhan yan, okay? Abangan nyo rin po yung ibang mga vlog pa na gagawin namin. Tsaka i-check nyo yung ibang DIY vlog natin dito sa Toyota Corolla Altis natin. Kasama pala natin gumawa dito, shoutout natin, Ananos Vlog. Siyempre, marami ng shoutout yan. Marami ka ng utang, okay? So, subscribe nyo rin siya para makatulong po tayo sa mga sawi. So, ayan, maraming salamat. Hoping na may natutunan na naman kayo sa vlog natin ngayon. Medyo mahaba kasi madetalye. Ayan, to God will be the glory and burn time. Signing off.